Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong video dito na bigyan ng reaksyon. Ito yung balitang pinalaya na ng Qatar government ang tatlong Pilipino na OFW na nagrarally noong nakaraang linggo. So meron pang natira na 16 kasi lahat daw ay 19 or 19 ka OFW ang nagrarally. Nako, talaga naman nakakahiya kasi madadawit ang ibang OFW dyan sa Qatar na alam naman nila na bago sila nakapunta dyan ay mayroong briefing sa kanila na bawal ang mga ganyan na mga mag-demonstrate, lalo na kapag may mga hawak-hawak na placard na pasigaw-sigaw ay siguradong kulong ka dyan. Alam nila yan pero talagang matigas ang ulo dahil DDS binasbasan kasi yan ni Kibuloy, ang mga utak niyan ay napasok na ng mga bulati. Kaya ganyan yung mga pag-iisip. Akalain mo Qatar Arab nation yan, puto lang ulo mo dyan kung talagang matigas ka Tapos gawin nilang Pilipinas, pasigaw-sigaw, may mga placard pa. Kaya yan, gutom ang pamilya niyan. Dahil kung hindi yan mga kalabas, 3 taon Kaya ito ang balita, atin muna panuorin at magbigay tayo ng reaksyon. Imprisonment of up to 3 years may be the worst case scenario for Filipinos who are still detained in Qatar, should Qatari authorities find them guilty of violating laws against unauthorized political protests after they mounted rallies last week to decry the arrest of former President Rodrigo Duterte. That's according to the Foreign Affairs Department, which confirms that 3 of the 19 have been released from detention since they were still considered as minors. Ito pala, itong tatlong nakalabas ay mga minors. Paano nangyari na mayroong minors na nagtatrabaho sa Qatar? Di ba? Paano yun, mga kababayan? Bakit mayroong minor na nagtatrabaho sa Qatar na OFW? Di ba? Bawal magtrabaho ng kahit nga 18, bawal pa Kailangan 20 mahigit ang edad na tatanggapin dyan sa Middle East kapag nagtatrabaho. Paano kaya nagkaroon ng mga minors, no? Kaya yun, pinalabas na ang minors, mabuti nga hindi kasama At ang mga nanay na lang siguro ang nakulong o tatay na kasama. Kaya ito ang aral, lalo na dyan sa Netherlands, sa The Hague. Yung permit pala dyan sa pagrarally nila araw-araw ay picnic lang Picnic lang ang permit nila Sara Duterte dahil bawal ang magrarally, mag-demonstrate. Kasi walang ganyan sa Netherlands na mayroong mag-demonstrate na parang mga anti-government, di ba? Anti-ICC sila So ibig sabihin anti-government or anti-Netherlands or anti-hate. Di ba mga kababayan? Kaya nangangamoy na daw nangangamoy na ang kapaligiran doon sa The Hague, sa ICC malapit. Kasi yung iba doon na umiihi sa sa damuhan. Iba pa nga paggabi siguro ay nagdudumi na, di ba? Kasi walang mga kunti lang yung kanilang mga CR doon na disposable. Kaya yun ang problema ng mga nakatira doon, mga residents. Ang sabi nila ay dapat marami ang toilet ng mga Pilipino kasi araw-araw sila nandun Isaan ka ba dudumi kung gusto mo ang layo-layo ng mga ng mga kakainan, di ba? Paano kung emergency? Saan ka pupunta na CR, di ba? Yung CR nila na dala-dala nila, yung mga disposable CR ay kukunti tapos marami sila, kaya nangangamoy na daw ang ang surroundings ng yung doon sila tinalaga ng Netherlands police, ng mga otoridad. May limitasyon sila ng lugar hindi pwede silang lalabas doon sa parang parke na doon sila mag picnic lang daw. Paano nagiging picnic yan? Meron tayong ipalabas na bukas na siguro na video na nagagalit na yung mga pulis sa Netherlands. Kasi hindi picnic May hawak-hawak na
na itong mga ano ba yan, mga placards, may hawak-hawak na mga, may pasigaw-sigaw pa, mayroong mikropono, mayroong stage, picnic pa ba yan? Masama tingnan kasi anti-ICC sila. Tinitira nila ang ICC, parang tinitira na rin nila ang Netherlands. Kaya yung picnic-picnic na yan, baka yan na naman dyan na naman sila makukulong yan. Kasi may hawak-hawak sila ng mga placards dapat wala. Sinusulat doon na Free Duterte, Duterte back home, dalhin sa balik sa Pilipinas. Yung mga sinusulat nila hindi yung pang picnic Tsaka bakit kung picnic merong stage doon na palagi nandoon si Sara nakatayo at nagdaldal, nagpa-cute-cute. Kaya pala hindi makasigaw-sigaw si Sara kasi minaman sila ng mga pulisya sa Netherlands. Kaya napansin natin si Sara doon nagpa-cute-cute lang para hindi mahalata na very offensive ang kanilang ginagawang rally. Rally na yan hindi na yan picnic. Kaya kapag malaman yan ng otoridad na lumabag sila sa kanilang permit na picnic ay nagiging rally pala, so siguradong ma-disperse na yan. Hindi na yan tatagal. Okay, balik tayo dito sa ating balita sa 16 ka OFW na nandoon pa rin nakadetini sa detention center sa Qatar. Pinalaya na. Yung minors, teenagers, di man batang-bata, pinalaya. So, their mother though is in custody. Wala pang report yung natin piyansa. Well, the concept of piyansa does not seem to function in that country. In other words, as far as I know, may dyan, investigahan at pag satisfied na yung police, papakalayain. Pag hindi satisfied, they will be charged. Under Qatar's Law Number 18 of 2004, unauthorized protests are illegal as demonstrations, especially those concerning political issues, must first be approved by the Qatari government. Ayan, so pala higpit pala nila tungkol sa political demonstration. Yung mga political rally, walang ganyan doon Dito lang talaga sa Pilipinas na matitigas ang ulo nitong mga DDS. Kahit saan, sigaw ng sigaw Ano bang nangyari? Ngayon yung mga OFW diyan sa Qatar, yung 16 na nakulong, na detain, ay sino bang nagpapunta sa inyo diyan sa Qatar? Tinulungan ba kayo ni Digong ng inyong mga processing fee? Binigyan ba kayo? Bakit ganun kayo kaluyal? Hindi naman kayo kilala ni Digong, por Diyos, por Santo. Sabi nga ng iba, ano bang nangyari itong mga utak nito? Hindi kayo binigyan ni Digong kahit piso. Tapos ganun na lang yung pagsamba nyo. Nakalimutan nyo ba na 30,000 kabuhay ang kinitil ng kanyang utos na tukhang? Yan ang nakalimutan nyo. Kasi iniisip nyo na itong persecuted politically by PBBM. Pero hindi yan. Ang pagkakulong niya sa ICC ay dahil sa kasalanan niya na crime for humanity or mass murder. Napakarami. Tapos nakalimutan nyo mga DDS ang kasalanan ng inyong idol. Dapat panagutan niya yan. Sabi nga niya, panagutan niya. Bakit hindi niya panagutan? Kaya wag na kayong magrally-rally pa dahil panagutan ni Digong yun. At ang panagutan na yan, meaning magpakulong na siya. Ganun lang yun, may kasalanan. Kahit 3 tao lang ang pinatay, kulong na yan. Yang dami-dami. Siguradong kulong, di ba? Kaya yan, may kasalanan siya, kaya nandiyan siya sa ICC. Hindi yan political persecution. Walang political persecution, may kasalanan talaga siya na crime for humanity. 30,000 kabuhay mahigit. Grabe ang dami-dami. Only in the Philippines. Gusto nyo ba mga DDS na magiging party kayo ng tukhang? Bakit doon kayo papanig kay Digong? Ang laki-laki ng kasalanan Dapat lang pagbayaran niya yan kasi ang dami-daming natukhang na walang buhay, na mga bata na wala ng ama, di ba? Kahit na ganun yung mga taong yun, dapat
ikulong lang yun. Para at least baka magbago pa. Talagang talagang systematic ang pagtukhang, merong plano, merong schedule, merong target. Grabe, kaya walang kawala sa ICC. Kaya kayong mga DDS dyan na loyalista, panatiko, itigil nyo na yan dahil napakalaging kasalanan ng inyong Diyos-Diyosan na si Digong. At hindi lang malaging kasalanan, kahit anong gawin yung protesta ay hindi na makabalik si Digong dahil ang hustisya ay naroon sa ICC. Kung dito yan sa Pilipinas ay baka hindi yan makulong dahil malaki ang niya, di ba? Marami siyang kakilala diyan sa gobyerno, di ba? At marami siyang kapanalig. Kaya ang ICC talaga ang neutral na bansa na hatol sa kanyang kasalanan. Yan ang totoo niyan. Kaya itong mga ganito na rally-rally, isipin nyo muna, nagkapira ba kayo kay Digong? Binibigyan ba kayo? Kung wala, huwag kayong gumawa ng ganyan. Dahil ang tutulong sa inyo sa pagpalabas ay ang gobyerno pa rin ng Pilipinas. Akalain nyo meron pala kayong fines dyan mga 700,000 kapag serious ang inyong offense. 700 to 1 million bago kayo makalabas. Yung laki-laki. At kung seryoso ang inyong offense, ay pwede kayong makulong ng 3 taon. Magugutom ang inyong pamilya dahil kay Digong. Pagkakainin ba ni Digong ang inyong pamilya? Yan ang hindi mangyari. Okay, balik tayo sa balita. De Vega explains that the protesters' detention and questioning is expected to take a while since the arrest happened during Ramadan season when work hours in Muslim countries are shortened. This is the Middle East, matagal yan. This is not a Western influenced country like the Philippines. Iba ang system of laws sa Qatar or other countries in the region. Well, nor does it mean na mas tinatarget sila ng Qatar. The DFA hopes the 16 remaining Filipinos will be released in a few weeks and that they would be fined for possible violations instead of being deported or jailed. Ayan, so they will be fined. Yan may multa. Kung sa atin pa yan ay bail. Pero walang bail doon kaya fine. Kaya sa dinig ko ay 700 to 1 million ang fine ng serious offense na tulad ng ganyan. Kung hindi yan seryoso, sa tingin ng otoridad dyan, so pwedeng kalahati lang ng 1,500,000. Kung babayaran yan ni PBBM ng gobyerno, 500,000 times 16, malaki-laki na rin, di ba? Tapos, pinalipusta pa nila, nagsisigaw pa sila na PBBM resign, PBBM bangag. Tapos, ang tutulong pala sa kanila ay si PBBM pa rin. Magkaroon naman kayo ng delikadisa. Mga OFW dyan na nakulong dahil kay Digong ay magpa-exorcist kayo. Tumawag kayo ng pare. Mayroong pumasok sa inyo na espiritu Yung espiritu na tinawag ni Kibuloy. Sa tingin ko mayroon talagang mga espiritu na pumapasok sa bawat tao na itong mga DDS. Kaya nagkaganon yung utak nila. Hindi nila maisip, hindi makita nila kung ano ang kasalanan ni Digong. Ang kasalanan ni Digong ay crime for humanity. Hindi about sa kanyang pagka-presidente, kundi yung mga napatay na mga tao. At kung dito lang sa Pilipinas, walang kakaso sa kanya kasi matukhang Diba? Kaya dinala doon sa ICC para patas. Ngayon, 3 taon daw ang paglilitis sa ICC. Kaya nyo pa ba yan mga DDS? Kaya pa ba nyo na araw-araw kayo doon sa Netherlands, sa The Hague? Kaya nyo bang mag-rally ng buwan-buwan sa 3 taon? Kaya maraming nagugutom Sabi ng SWS survey, ngayong Marso daw ay ang daming nagutom na mga DDS na mga Pilipino dahil sa hindi na nagtatrabaho, nagrarally-rally na lang, nagluluksa. Okay, tapusin natin tong video. So hindi natin akalain ganun pala ka-severe ang punishment. Ito ang ating kaibigan, si
kumuha ako ng kunting video sa kanya, pahiram Munting Tinig. Si Munting Tinig ito. Dito nabanggit niya ang ang multa kung magkano. At okay rin to kasi bumabanat din to sa mga DDS. Pakinggan natin si Munting Tinig. Ganun pala ka severe ang punishment sa unauthorized political demonstration. Grabe, no? Ganun pala kakwan. Ganun pala katindi. Hindi pala basta-basta. Magmumulta ka pa ng mahigit sa 1 milyon. Ikukulong ka pa ng 3 taon. Hindi natin alam kung ano pong gagawing tulong ng Philippine Embassy sa kanila. Pero marami tayo sa mga kababayan natin na nagsasabi na dapat hindi na kayo tulungan. Ito inline to sa rally nila noong March 28. Marami nga ang nagsasabi na wag nyo lang tulungan yan. Buti nga sa inyo. Marami ang nag-comment ng ganun. Kasi dapat may masmasan tong mga tao na ito. Patikimin muna yan ng rihas. Siguro mga 2 linggo o 1 buwan. Patikimin para mahigmata, makarealize, di ba? Mga kababayan. Kasing March 28, di ba, birthday ni Digong yan, ay meron silang ino-organisa, nag-organisa ang DDS all over the world. Sa lahat ng bansa na merong mga DDS, merong mga leader doon na tinawagan nitong, sabihin natin, ni BP Sara or ni Harry Roque, kung sino man ang PRO sa DDS dito sa Pilipinas, Public Relation Officer. Yun ang kumukontak ng mga leader doon sa iba't ibang bansa. And then yung leader doon sa Qatar, sabihin natin, ay binigyan yun ng pundo para bigyan ng 1 araw na sahod ang mga sasama. Yun ang manghikaya, tatawag yun siya. Pero siya, mas malaki ang binigay sa kanya na pundo. Kaya kumikilo sila. Ngayon ang target kasi nila ay Guinness World Record. Guinness Book World Record ang gusto nila na pinakamaraming magprotesta sa buong mundo. Yan ang gusto nila, yung sinabi ni Munting Tinig. Gusto nila maka-break ng record sa Guinness Book of Records na buong mundo sabay-sabay March 28 dahil birthday ng Digunyo, ng demonyo. O anong nangyari? Di kulong kayo diyan sa Qatar. Sa ibang bansa ay wala eh. Wala kasi nahimasmasan na eh. Na-realize na nila na kasalanan talaga ni Digong yan. So pagbayaran niya. Kayo bang mamatayan ng anak? Anong gagawin nyo? Hindi ba kayo iiyak dahil sa tinukhang anak nyo? So ganun kasakit ang nadarama ng mga parents, ng mga magulang na natukang ang mga anak. Ayan. So, eto. Dahil sa Guinness Book of World Record na gusto nyo, Marso 28, ayan ang napalaan nyo, na Guinness Book of Record kayo na mga tulunggis. Diba? Na mga, ay naku, anong itatawag sa inyo? Na bakit nakulong kayo? Dahil sa kasi sigaw-sigaw niyo dyan sa Qatar. Alam nyo naman na Muslim countries yan. Mabuti hindi kayo nilatigo eh. Kasi mayroong latigo dyan eh. Diba? O baka latiguhin pa kayo at magkaroon kayo ng remembrance niyan. Diba? Titigas ng ulo nyo eh. Akala nyo Pilipinas eh. Pasigaw-sigaw pa kayo dyan. Tapos ang sabi, marami daw sila sa Qatar. 19 lang pala sila eh. Sinama pa yung 3 anak para dadami sila. Dinamay pa yung mga bata. 19 lang sa Qatar ha. Tapos sa ibang bansa ay meron ding nag-leader. Sabay-sabay yun. Kasi sasabihin nga na the largest demonstration in the whole world. Yung birthday ni Digong hindi nangyari eh. Hindi nangyari. Ngayon 3 years sabi, 3 years ang trial na yan ay 3 years daw yan matapos. Sabi ni Attorney Conte ng ICC.
So kung 3 years, ibig sabihin, weather the storm. Weather the storm. Ibig sabihin, kahit anong lakas ng bagyo, dahil sa lumipas ng mga araw, ay hihina talaga ang bagyo. So kayong mga didiis dyan, kahit anong gawin nyo, hindi kayo aabot ng 1 year, titigil na kayo, di ba? So weather the storm. Alangan naman na 2 years, nagrarally pa rin kayo. Di ba? Ganun naman ang Pilipino, ningas kugon lang. Sa ngayon, galit pa kayo pero bukas hindi na. Madaling magpatawad ang Pilipino eh. Tapos madaling makalimot, yun ang problema. Balik na tayo sa ating video. 16 remaining Filipinos will be released in a few weeks and that they would be fined for possible violations instead of being deported or jailed. Kung may kaso against them, it should mean up to 3 years detention. I hope not, no? Hindi naman sila nagugulo. The DFA reminds Filipinos overseas to respect and follow laws in their host countries to avoid legal sanctions. Ayan, para hindi kayo maganyan, matulad ng ganyan, hindi kayo makukulong, ay follow the rules and law of your certain countries na katulad dyan. Kasi sa mga OFWs ay meron naman kayong briefing, di ba? Bago kayo aalis, bago kayo papunta ng Qatar o Dubai, di ba? Dito pa lang sa Pilipinas ay sinasabihan na kayo ng embassy kung anong gagawin nyo doon, ano ang bawal, ano ang hindi. Pero hindi nyo iniisip. Kasi nasapian nga ng espiritu ng demonyo ang inyong mga utak dahil sa basbas ni Kibuloy. Grabe yung demonyo na ni Kibuloy, no? Yung Diyos ni Kibuloy na demonyo. Kaya palang mamanipulate ang mga utak ng mga tao. Kaya nilang bulagin ang paniniwala at saka mata. Grabe. Talagang grabe. Alright, sa mga kababayan, ako'y magpapaalam na hanggang sa muli. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan i-click ang subscribers button para palagi kayong updated. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Paalam.